your decisions, your responses, determine your direction, and your direction determine your destination. Napakahalaga po ng pagdidesisyon. Kasi kung anong desisyon mo, yun ang magiging direction mo. Nagdesisyon kang marahil kahapon pa na ikaw ay umattend ngayon. Narito ka at mapapagpala ka. Sabi ko po, mapapagpala ka. Nagdesisyon kang pumunta rito at hindi maglaba o pumunta ng SM o magliwaliw. Mapapagpala ka dahil inuna mo ang gawain ng Panginoon. So your decision determine your direction and your destination. Kaya ka narito, ikaw ay nagdesisyon pumunta rito. Tama. At hindi ka napapigil sa anuman. Sabi po ng Matthew 15:14, sila ay mga bulag na taga-akay ng mga bulag. Wala ritong bulag. Ang mga narito ay nasa liwanag na Kristo at nalabinagang ka na. Ang tinutukoy ditong mga bulag ay yung walang tamang relasyon kay Lord. Ang tinutukoy ng mga bulag ay walang kaalaman tungkol sa ginawa ni Christ sa cross of Calvary. Kaya ang inaakay nila at ang mga kasama nila ay mga bulag din. At ano ang destination nila? At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Siyempre, sila'y bulag, hindi nila nakikita. Ang kanilang dinadaalan sila'y nasa dilim. Sino nagsasabi rito dahil ikaw ay naborn again, nag-surrender ka ng buhay sa Panginoon, inalis ka na ng Panginoon sa dilim at ngayon nasa diwanag ka at ikaw ay taga-akay na ng mga bulag para huwag mahulog sa hukay. Ibig sabihin, ang buhay mo sa pabuti, ang buhay mo sa pabaguna, ang buhay mo sa palapit kay Kristo at ang mga ay naakay mo'y ganun din. Sino rito, uli, ang ikaw ay nasa liwanag na ni Kristo, alam mo na ang tama at mali at hindi ka sasama sa mga bulag. Sa halip yung mga bulag, aakayin mong palapit kay Kristo dahil si Kristo ang liwanag ng buhay. Ang Lord, kapag nasa isang tao, siya ang liwanag ng buhay, ikaw ay wala na sa dilim, alam mo na ang ginagawa mo, alam mo na ang tama at mali. Pumalakpak sa Panginoon ang alam mo na ang tama at mali. Sino ang nagsasabi na kapag mali, huwag mo nang ituloy? Kailangan mo nang gawin ng tama. Because your decision will determine your direction. Ang mali mong desisyon, ang tatahakin mo yung mali. At mauuwi ka sa mali. Sa pagkakasala. Kaya bad company corrupts character. Pipiliin mo ang iyong sasamahan. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kapag ang sinasamahan mo ay maglalayo sa iyo sa Panginoon, kung sinasabi mo, sino mo rito ang nagsasabing, ikaw ay nasa Panginoon na. Taas ang kamay. Pipiliin mo na ang iyong magiging kabarkada. Kailangan ang iyong kasama ay ang mga nakakilala rin sa Panginoon. Pero wag mong lalayuan ang mga makasalanan dahil kailangan mo silang i-win for Christ. Amen? Wag ka lang makikisama. Isipin mo, may transference of spirit. Kaya yung mga anak mo, hindi mo naman yan tinuturoang magsalita ng masama. Pero pag narinig sa'yo, o saan man sila naroon, nakarinig, walang nagturo at walang gumustong sila magsalita ng masama. Pero bakit nagsasalita ng masama? Dahil naririnig nila. Kaya iingatan mo yung mga anak. We are accountable. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Buhay na kapiling ang Ama sa langit?
Huwag kang hihiwalay kay Christ. Sino rito ang nakikristo na? Taas ang kamay. Tingnan mo yung katabi, baka hindi nakataas. Baka tulog. Tingnan mo. Ulitin ko po, sino ang nakikristo na? Tingnan mo ang katabi mo, baka tulog. Wala naman. O, nakikristo na. Sino naman nagsasabing ikaw ay nakikristo na at hindi ka na hihiwalay pa dahil nasa kanyang buhay at ikaw ay may buhay na walang hanggan? Palakpakan natin si Lord. Sa kanya lang masusumpungan ang buhay. Buhay na walang hanggan, walang iba. Hindi sa relihiyon. Huwag mong sasabihin, J1 ako, sigurado akong palangit. Bakit? J1 ako. No! Yes, dapat narito ka sa family nang itinuturo ay full gospel. Pero kanya-kanya tayong paglago, kanya-kanya pagtaas ng pananampalataya. See to it ng iyong Lord and Savior ay si Jesus Christ. See to it na genuine ang faith mo. Hindi ka kayang iligtas ng samahan. Hindi kita kayang iligtas kasi si Christ lang ang nagsabing siya ang Savior. Walang iba. Siya lang ang tunay na daan. Kapag pinakinggan natin ang kanyang gospel, gospel of Christ, pinakinggan natin, tayo nasa tamang daan. Sino na sasabing ikaw ay nasa tamang daan dahil ang iyong pinakikinggan, it's all about the Savior, Jesus Christ. It's all about what He has done on the cross. It's all about to have a godly life. Amen? So, napakahalaga na your decision. Number 1, your decision, your responses determine your direction. Kung anong pinagdesisyonan mo kahapon, eto ka. Nagdesisyon kang magpagamot, nagdesisyon kang uminom ng gamot, o nagdesisyon kang hindi uminom ng gamot dahil pagagalingin ka. So, yun ang tinatahak mo. Nagdesisyon kang ang iba po ay nag-resign. So, yun ang tatahakin mo. Kaya dito, napakahalaga. Proverbs 3:5-8. Sa iyong pagdedesisyon, isama mo ang Panginoon. Proverbs 3:5-8. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso, hindi half-half. Hindi kalahati ng iyong puso ay kay Lord, ang kalahati sa sarili mo. Hindi pwede. Kailangan kabuuan mo. Sundin mo. Magtiwala ka sa Panginoon. May gagawin kang desisyon, pupunta ba ako o hindi? Sangguniin mo ang Panginoon. Ako ba'y aalis sa trabaho o hindi? Sangguniin mo ang Panginoon. Ako ba ay mag-iibang bansa o hindi? Sangguniin mo ang Panginoon. Ako ba'y magpapagamot o ako'y hindi magpapagamot? Bagamat ganito ang sinabi, sangguniin mo ang Panginoon. Trust. Kung anong sinabi ng Lord sa'yo. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Huwag ka mananangan sa sarili mong kaalaman. Lagi mong isasama si Lord sa iyong desisyon. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Saan daw po manggagaling ang tumpak na desisyon? Kay Lord. Kaya dito mga magulang ko't kapatid, napakahalaga na naririnig mo ang tinig ng Lord. Because the Bible says, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. John 10, baka ako magkamali. John 10:25, 27. Remember the Lord in everything you do and He will show you the right way. Ituturo sa iyo ni Lord. Huwag kang magmamadali sa desisyon. Ang sabi nga ng iba, huwag kang bara-bara-ba. Yes, may nag-a-advise sa iyo, still, i-confirm ni Lord yung advice ng tao sa iyo through His Word.
Yan po ang ginawa ng anak ko bago sila nagpakasal, bago nag-asawa, bago pumunta ng Canada. My word and Lord. Ganon din po pagka ang mga anak ko nung lumalaki, Lord, siya ba'y dadaling ko sa doktor? Mangusap kayo sa asawa ko. Pag ang asawa ko hindi pumayag, hindi ko siya dadalhin. Magigisingin ko ang pastor. Sweetheart, eto may nararamdaman si ganito. Ano ba, pag ipapa-hospital natin, madaling araw, nung lumalaki ang mga bata, ipag-pray mo, gagaling yan. Amen. Hindi na nga nadodoktor. I'm seeking the Lord. Trust in the Lord with all your... Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything. He will show you the right way. Sabi ng doktor nung aking anak, kailangan ay ospital. Kailangan siyang maoperahan sa appendix o appendicitis. Ano ba? Appendicitis. Based sa medical result. I seek the Lord. I seek the Lord. Hindi agad ako, ay sige na po, baka pumutok. Hindi. I seek the Lord. Ngayon, siya ay siya ay may anak na, may asawa na. Hindi na naoperahan. I seek the Lord. I continue to seek. Lord, mangusap kayo sa doktor, pauwiin kami. I continue to seek the Lord. Nung umuwi kami, sabi ng doktor, pag ay sumuka, ibalik mo. Sumuka, ibinalik namin, pero I seek the Lord. I continue to pray. Habang daan, sabi ko, Lord, pag pumayag ang asawa kong idaan ko ang anak ko sa bulbok, hindi na kami tutuloy ng ospital. Pumayag ang asawa ko dahil ako'y umawit na umawit. Naglaro na. I seek the Lord. Naglaro na. Ngayon, may asawa na, may apo na ako sa kanya. Hindi na siya naoperahan. I seek the Lord. Palapakan natin si Lord. Sangguniin mo ang Panginoon. I continue to seek the Lord. In everything I do, as much as possible. Hindi ako perfect. I'm telling you. No one is perfect. Pero ito ang gusto ko eh. To trust in the Lord. Nung ako'y magpo-full time, I seek the Lord. Mahirap iwan ang negosyo sa asawang hindi naman negosyante. Pero I seek the Lord. Binigay sa akin ng Lord ang Jeremiah, hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod ako. Here I am, a full-time pastor, enjoying my service in God. Pinagaling ako, pinapalaya, ginagamit mightily. Isang labandera kapag walang naglalaba. Yun. Totoo po yun. 3 linggong hindi nakakapasok ang aking lady. 1 linggo kong lalaban. 1 araw ko lang yan lalaban. Magsisimula ako pag nakapagpadala ako ng devotion, mga 11, hanggang hapon, nakakapag-pray over pa rin ako pag may minister. I seek the Lord and I find rest. I find strength. I find courage. I find joy. Ang sarap kayang maglaba. Parang hindi kayo enjoy. I tell you, 1 linggo, 1 araw kong lalaban, pero yan ay mula mga 11, pag ako'y nakatapos sa kausap ko. Pero yung mga singit-singit pa ako dyan. Because I seek the Lord, I seek His strength. Kasama pa dyan yung pagpupunas ng sahig. So, lumalakas ang tuhod ko. Kaya wag niyo akong titingnan na, siguro si Reb manipis ang kamay. No! Ako'y naglilinis ng bowl. Maririnig sa live. Yes, ng CR. Ihintayin mo ba yung mamaho? Katabi ng kwarto mo? Hindi. Babaran mo yan ng sabon. Pag uwi mo, maghapong kang wala. Pag uwi mo, tanggal na ang amoy. Nasa live tayo nga pala. I seek the Lord. So I'm doing that with joy. Bakit? The joy of the Lord is my strength. Kasi unawain mo rin, kaya hindi pumapasok, nagpapahinga, nagpapalakas, nagpapagaling. Tama. Pero isipin mo, nakakatipid ka. Yun ang, tama.
O, di ba? Para may pangtanim. Yun. Praise God. So, He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Huwag mong iisipin napakatalino mo na at huwag mong iisipin ang dami mo nang alam. Rely. Sabi rito, simply obey the Lord and refuse to do wrong. Huwag mo nang dagdagan ng iyong mali. Sino rito nagsasabing, ang dami mong maling ginawa noong 2023 na ayaw mo nang gawing ulitin pa ngayon 2024? Sabi mo, Lord, lahat ng mali kong ginagawa noong 2023, ayaw ko nang maulit ngayon 2024. Baguhin mo ako, Lord. Nagpapasakop ako sa iyo, Lord. Kakunti naman nasunod, baka malakas pa ang tinig ng nasa online. Sino nagpapasakop sa Panginoon? Sino yung talagang yung alam mo nang mali, ayaw mo nang ulitin? You need to decide for yourself. And that will be your direction. Sino ngayon ang gusto mo ang buhay mo sa paganda? Ang buhay mo sa paayos? Ang buhay mo sa pasaya? Itakwil mo na ang dati mong ginagawang mali at magiging mas masaya ka. Decide for yourself. Amen? So never let yourself think that you are wiser than. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. If you do, it will be like good medicine. Healing your wounds and easing your pain. Mawawala ang sakit ng iyong katawan. Biruin nyo yung isang linggong tubal na gagawin ko lang yan ng ilang oras. Okay? Sa araw na wala akong kasi i-program ko naman ang aking oras eh. Okay. Nasaan na ako? Nasaan na ako? May ayos mo yung oras. Kailangan mo gamitin ang oras natin, ang buhay natin, pahiram ni Lord. Ni-remind po ako, thank you for the reminder. May reminder po na mawawalan daw po ng itodo ng aircon para pag nawalan man, malamig pa rin. Todo ng aircon. Para pag nawalan, wag kayong madistract, malamig pa rin. Yun namang 12 ay tayo nasa na nun. Anong oras na ba? 11:30 na nga naman. Okay. So the direction of our lives is dependent upon the decisions we made. Napakahalaga ng pagdedesisyon ng tama based sa salita ng Diyos. Napakahalaga po. Kaya dapat marami tayong alam sa instruction ni Lord. Because, pakibasa po, 1, 2, 3, go. The direction of our lives is dependent upon the decisions we made. Kung anong tinatahak mo, masaya ako, narito tayo sa J1 family. Because you decide na dito ka. At tama ang tatahakin mo, i-guide ka namin. Because in this place, in this family, binigyan tayo ng Lord. For the glory of God, we believe in one God, the Father, the Son, the Holy Spirit. So anong hahanapin pa natin? We perform signs, wonders, and miracle. We believe that only the Jesus, the way, the truth, and the life. That we believe that Jesus must be the Lord and Savior. So the direction of our lives is dependent upon the decisions we made. Nagdesisyon ako na ako ay tutulong muna sa amin bago ako magpakasal. Yun ang naging direction ko. Nagtrabaho ko, kumikita ako, tumulong ako sa amin, nagpatayo ako ng mga screen, kasi your decision will lead you to right direction kung tama ang decision mo. Nag-ipon muna. Kaya 30 years old na ako nag-asawa. Because yun ang decision ko.
na hindi ako magpapakasal sa hindi born again. At naging tama ang desisyon ko. Tama ang tinahak ko. Ngayon, ang asawa ko, kasama ko sa paglilingkod because I decide right. Kaya ang direction ko at kami sama-sama to the right destination. Anong destination? Eternal life, the heaven with God. God in heaven. Kaya again, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, huwag kang manalig. Sabi mo yan sa sarili mo. Ituro mo ang kamay mo sa iyong puso. 1, 2, 3, go. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. You are releasing prophetic word in your life. Ituturo niya sa iyo ang tamang langdas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon. Sige, sunod po tayo. Huwag gumawa ng masama. Utusan mo ang sarili mo. Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Sino rito kahit edad 70, malakas pa rin. Kahit senior, malakas pa rin. Ikaw ay may eagle's wing. Amen? Minakatagpo ko sa funeral service, 90 years old eh. Doon pa nakaupo sa jeep sa huli. Ngalingali ko ng pababain at ilipat sa akin sa sakyan. Magkausap kami ni Jenny May. Sabi ko, 90 years old. Doon pa kasi sabi ko sa kanya, ang lakas nyo tatay. Ano nga may edad nyo? 90. Ano po ba ang hindi nyo kinakain? Yun. Ang tinanong ko na kung anong hindi kinakain. Tinanong ko, ano bang kinakain nyo? Malimit ako'y gulay. Nakain kayong ulam, bihira. Isda, kaunti. Pero malimit ako'y gulay. O, sino rito ang nagsasabing kailangan nga? Basta rito, huwag kang gagawa ng masama. Magdesisyon ka ng tamang pagkain, tamang pili. Ang direksyon ng buhay mo sa pabuti. Sabi ko po, ang direksyon ng buhay natin ay sa pabuti, sa paganda, sa pasaya, sa payaman. Kung may problema ka ngayon, pansamantala yan. Sasamahan ka ni Lord hanggang katapusan ng mundo. Number 2, your decision, your response determine your direction, and your direction determine your destination. Jonah chapter 1, verse 1 and 3. Ang example po natin dito ay si Jonah. Si Jonah po'y binigyan ng assignment ni Lord. Tingnan natin. Ano ang ginawa ni Jonah sa assignment ni Lord sa kanya? Tingnan natin. Andiyan po ba tayo? Handa po ba tayo makinig? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo muna akong kakausapin. Jonah chapter 1 verse 1. Ito, may assignment si Lord. One day, the Lord spoke to Jonah, son of Amittai. Verse 2. He said, sabi daw ni Lord, go to Nineveh. Inutusan ni Lord si Jonah, pumunta ka sa Nineveh. That great city. Magsalita ka roon. Speak out against it. I am aware of how wicked its people are. Inutusan ng Panginoon si Jonah pumunta sa Nineveh dahil ang mga taga-Nineveh namumuhay sa immoralidad. Verse 3, ano ang respond? Ano ang decision ni Jonah? Jonah, however, set out in the opposite direction. Anong decision ni Jonah? Opposite. Kung ito ay papuntang Nineveh, ito ay papuntang, sabi rito, opposite direction in order to get away from the Lord. He went to Joppa, where he found a ship about to go to Spain. Nasaan ang Joppa? Nasa Spain.
So kung ito ay going to Nineveh, dapat si Jonah ay sasakay sa barkong papuntang Nineveh. Ang sinakyan ay barkong papuntang palayo. Saan lumayo at tumakas si Jonah? Sa assignment. Padalwa. Ano ang ginawa ni Jonah? Lumayo sa Lord, sa direction ng Panginoon. Makinig kayo. Kaya yung desisyon, napakahalaga. Tingnan nyo ha. Ang decision ni Jonah ay lumayo. Stay away, sabi roon, to get away from the Lord. Nung taong 2023, ilang beses mo yung ginawa? Pero hindi bale. Ngayong 2024, you will decide right. And your direction will be right. And your destiny will be good and better and best. Hindi mo gagayanin si Jonah. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, hindi ko gagayanin si Jonah. Si Jonah ay palayo. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa gusto ng Panginoon. Hindi mo kayang takasan. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi mo kayang takasan ang gusto ng Panginoon. Anong nangyari kay Jonah? Anong nangyari? Sumakay siya sa barko. Anong nangyari sa barko? Naikwento ko na ito sa inyo noon, ikukwento ko ile. Anong nangyari sa barko? Nako po, nakaranas ng matinding kalamidad. Sa meeting natin, calamity. Talagang inuga, sinake, talagang kumunti ka ng tumaob. Ang ginawa ng mga sakay, inalis ang mga kargamento. Sabihin mo, anong ginawa? Itinapon ang mga kargang, mga blessing, itinapon sa dagat para gumaan ang barko. In other words, may nawawalang pagpapala kapag hindi sa direction ng Lord ka pumunta. Pero pag sa direction ng Panginoon, nando na habulin, blessing will overtake you. Blessing will overtake you, will experience great blessing. Sino rito yung alam mong nasa direction ka ng Panginoon at ikaw ay fully blessed? Yan ang nangyayari. Talagang ikaw ay ipopromote, ikaw ay makakaranas ng malalaking uncommon favor. May nakausap nga ako ng kapatid. Nagkukwento siya, talagang pinatunayan ng Lord that the name of Jesus is above system and program and rules and regulation ng company. Kasi talagang na-overtaken niya yung mga posisyong marami. Dinala siya sa mas mataas na posisyon. Live ito, baka marinig ang pangalan. Hindi ko nasasabihin. O pwede ko sabihin? Pwede? Hindi raw pwede. Basta nasa likod. Kausap ko siya. Ang daming position niyang na-overtaken. Ay, anak ng Diyos. Bakit? Nasa tamang desisyon, nasa tamang direction, kaya tama ang destination, talagang i-bless ni Lord. Pinatunayan from the very start. Pag ikaw ay nasa tamang direction ni Lord, from the very start, mararanasan mo talaga yung, wow, wow, amazing. Nasa tama kang direction eh. Nariyan ba tayo? Natututo ba tayo? Kaya ingatan natin ang pagdidesisyon. Kaya your decision will determine your direction. At nariyan ba tayo? So Jonah's wrong decision leads to wrong direction and wrong destination. Kaya kayong mga nagsisipag-aral, pray more. Kayong mga magulang, huwag kayong masunod sa pag-aaral ng inyong mga anak. Kung saan sila passionate, huwag nyo naman pakuhanin ng doktor kung yan ay ayaw sa ospital. Huwag nyo pakinahanin ng pagiging engineer kung walang alam sa math. Pahihirapan nyo naman mga magulang. Decision, hindi kayo. Kaya pag ako'y naghahandog ng bata, mga magulang, sino ang masusunod pag ito'y dumating sa edad na siya'y magdidesisyon ng course? Ikaw o ang anak mo? Huwag ka magkakamali. Kailangan niyang anak. Gabay ka lang. So,
Jonah committed a wrong decision. At maraming blessing na nawala. Pero sa mga tamang desisyon, kagaya ng ginawa ko, nag-full-time ako. Hindi ko iniisip na, naku, ang asawa ko, wala na din naman salesman yan wala naman training yan sa pagtitinda Pero nagtiwala ako sa Panginoon at kailanman hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Sa pagsubok, kasama namin si Lord, kaya kami angat sa iba. Ayaw niyo maniwala? Angat tayo sa iba. Dahil tayo anak ng Diyos. Meron tayong Ama mapagmahal. Hello? Palakpakan natin ang ating Ama. Your decision will determine your direction and your direction will determine your destination. Kaya ito, mahalaga magdesisyon ka, Proverbs 22:4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang pagpapakumbabay nagbubunga ng yaman, mahabang buhay at karangalan. Gusto mo ng mahabang buhay? Sumunod ka sa gusto ng Panginoon. Gusto mo ng masaganang buhay? Ibigay mo ang para sa Lord. Anong sabi ng Lord? Dalhin niyo ang tithes. Ito po'y kailangan ng faith para masunod. Sabi rito, gusto mong mahaba ang buhay? Magdesisyon ka ng tama sa iyong pagkain. Ang pangit kapag ang pastor ay hila ang paa. Tama. Kaya ipag-pray nyo kaming makapag-desisyon ng tamang kain. Ba't mo dadamihan? Kung pwede naman kaunti, busog ka na rin. Ang pangit kaya, magpapapray sa'yo, ikaw Walang makakaranas ng gayaan sa naririyan sa online at sa mga naririto. Amen! Kumain tayo ng maayos, pag-exercise. Kaya sa akin, yung pansamantalang wala kaming lady, talagang exercise ako. Kaya nga laang yun. Na yung mga nilalagang tubig ay nauubos na ang tubig ay hindi ko pa napapatay. Papasok ang asawa, may nasusunog na kanin. Maraming kausap, may mga ginagawa, pero masaya pa rin ang buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi napapabayaan ang ministry. Priority is si Lord, priority family, padalawaan the ministry. Okay, so kailangan magdesisyon kang maging masunurin. Basahin natin. Ito ang dapat desisyon natin. Basa, magiging masunurin ako sa Panginoon. Panginoong Diyos. Basa, ideklara mo sa sarili mo. 1, 2, 3, go. Prophetic yan, prophetic. Magiging masunurin ako sa Panginoong Diyos. Magiging mapagpakumbaba ako. Magiging mapagpatawad ako. Mahabagin at mapagmahal. Ito ang aking ginagawang desisyon. At dahil yan ang desisyon mo, anong direction mo? Kaya ako'y magiging masayahin, ako'y magiging malusog, ako'y magiging masagana, at matiisin. Bakit? Ay ikaw ay nasunod kay Lord. Ano ang magiging destination mo habang ikaw ay patuloy na nasunod? Ay ikaw ay magiging productive, fruitful, victorious, godly, and eternal. Having eternal. Bakit parang ako lang ang nagarne? Sabi ko, victorious, productive, fruitful, victorious, godly, and will have eternal life. Prophetic yan. Remember, gagamitin ni Lord ay bibig habang nagsasalita ka. Sino naniniwala, papatulan ni Lord, ikaw ay magiging victorious, ikaw ay magiging productive, ikaw ay magiging fruitful, ikaw ay magkakaranas, you will have, and will have eternal life. Palangit ka talaga. Hindi pa rin masaya ang iba. Sabi nung isa, siguro, sila lang yata, hindi ako. Hindi. Kasama ka rin. Sabi mo tayong lahat. Dahil anong desisyon natin? Magiging mahabagin. Magiging maunawain. Mapapalapit tayo kay Lord. Magpapatuwid. Amen? Palakpakan natin si Lord.
Yan po ay kinuha ko doon sa ating Proverbs 22:4. And you will end up where the road goes every single time. Kaya napakahalaga ng desisyon. I remember one time, hindi kami familiar sa place. Ako ang nagdadrive. Sabi ko, paano kaya ang papuntang way going to somewhere then blah, blah, blah. Ako ang nagdadrive. Tinanong ko ang dalawang security guard, sabi, dito po kayo dadaan, right? Go, 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 go. Pero nag-waze. Yung kasama ko nag-waze. Ang tinuro ng waze ay iba kaysa doon tinuro ng guard. Alin susundin mo, waze o yung dalawang guard? Wala akong alam sa ganyan. Sinunod ko namin, nung kasama ko, ay waze. Ay, di na naman kami sa may malapit na sa cemetery eh. Pero yun din. Lumabas din kami doon sabi ko, sa susunod ayaw ko nang dumaan doon, wag ka nang maniwala sa waze. Kasi dalawang security guard, sinabi sa amin, doon po ang way going to, hindi ko na-mention sa inyo. Our decision will lead us to direction. Kaya we need to decide right. Tama rin naman, kaya lang, sabi ko nga, lesson learned ay sometimes the ways, ilang beses na naming naranasan yan. Iba ang driver, ganun din, nag-ways na ako, dinadaan sa, ano gaytong ating dinaanan nito? One way laang, paano yan? Ways ang nagturo. So we need to decide wisely. Amen? Kung may lakad kang pupunta. Ganon din sa buhay natin. If we want to be in heaven, so ngayon pa lamang decide. Magdesisyon ka ng tama. Kumain ka ng tama. Mamuhay ka ng tama. Are you listening? And so, in Luke chapter 6, 37-38, huwag ninyong husgahan ng iba. Mag-iingat po tayo. Hindi nyo alam ang sitwasyon, kaya huwag kayong about how God magsasalita. Upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Mag-iingat po tayo ng pagsasalita. Ariyan ba tayo? Mag-ingat kayo sa pagsasalita sa mga nasa pamunuan. Mga sa ating presidente at sa mga namumuno. Kasi yan po yung utos sa atin. Mag-iingat. Huwag tayong huhusga. Sabi rito, basahin po natin, huwag ninyong husgahan ang iba. Upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sabi mo, mag-iingat ka magsalita laban sa iba. Lalo, ang sabi po ron ng Bible sa Book of Proverbs, ang mabuting ginawa sa iyo ay ginantihan mo ng mali, kaguluhan sa lupa. Ang kaguluhan sa buhay ay hindi mawawala. Hindi ko lang po nailagay dyan. Sabi po ng Proverbs, mabuti ang pakikitungo sa iyo ng iyong kapwa, ikaw ay minamahal, ikaw ay ginagabayan, tapos kung anong sinasabi mo laban sa kanya, sabi mo sa iyong katabi, wala ditong ganyan. Sabi ng Biblia, kaguluhan sa buhay ay hindi mawawala. Why? Sabi ni Lord, huwag kang uhusga. At para hindi kanya husgahan, ano pang sunod? Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos. Pinangunahan mo ang Diyos. Upang hindi rin niya kayo parusahan. Pag may nagkasala sa iyo, huwag mo sabing, parusahan ka nawa ng Lord. Hindi ka tutugunin. O kung tugunin ka, baka sa iyong balik ng sinabi mo. Delikado. Sabi mo, mag-ingat. Kasi ang inuutos sa atin, maging mapagmahal tayo. Kapag ang blessing na nirelease mo sa iyong kapwa ay hindi karapat-dapat babalik sa iyo. Nariyan ba tayo? Babalik sa iyong blessing. Kaya speak blessing. Sabi mo sa iyong katabi, continue to speak blessing. I speak blessing upon you. Kaya sabi ko sa inyo kanina pa, ang buhay nyo sa pabuti, ang buhay nyo sa paganda, ang buhay nyo sa paayos, ang buhay ng bawat isa sa atin sa palapit kay Lord.
I speak blessing in your life. Walang magkakasakit, walang mauospital. I speak blessing. Magpatawad kayo. Tingnan nyo ha. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi ka nagpatawad, ay huminto ko muna sa pananalangin. At baka hindi ka naririnig dahil hindi ka nagpapatawad. Sabi mo sa iyong sarili, kumusta ka? Ay, sarili ko, kumusta ka? Nagpatawad ka na ha? Marami kang kailangan kay Lord. Magpatawad na. Choose godly decision for your best direction and best destination. Kaya huwag tayong piliin nating ito ang piliin natin. Galatians 6:9. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala. Kung hindi tayo susuko. Ibig sabihin, sa lahat ng tuloy-tuloy na gagawa ng kabutihan sa kapwa, may gantimpala mula kay Lord. Sino ang tatanggap ng gantimpala? Dahil hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti, pumalakpak sa Panginoon, may gantimpala. Tuloy-tuloy lang. Kung mananatili kayo sa akin, ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Magdesisyon tayo lumago sa kaalaman sa Biblia. Ang linaw po, ano man ang hilingin mo, ibibigay ni Lord. Bakit? Alam mo sa salita ng Diyos kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang hihingin mo. Andiyan pa tayo. Kaya, sino mananatili kay Lord? Sino yung dadagdagan mo yung alam mo sa Biblia? Pumalakpak sa Panginoon. Amen. Sealed by the blood of Jesus. Magdesisyon kang unahin mo ang Panginoon. Basa, Matthew 6:33. Unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Deklarahan mo ang gusto mong deklarahan. Ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord ang kailangan mo. Unahin mo lang ang Panginoon. Unahin mo lang na siya'y pagariin. Unahin mo lang na siya'y malugod at maparangalan. Unahin mo ang gusto ni Lord. Sino rito ang sasabing, gustuhin mo ang gusto ng Panginoon? Taas mo yung kamay, sabihin mo, ginugusto ko Lord ang gusto mo. Inaayawan ko ang ayaw mo. Ngayon taong ito, higit na magiging maunlad ang buhay ko. Higit na magiging masaya ako. Higit na magiging malusog ako. Higit na mapapalapit ako sa iyo, Lord. Dahil uunahin ko ang gusto mo sa buhay ko. Pumalakpak sa Panginoon. Sealed by the blood of Jesus. Mula sa ating binasa, anong ating desisyon? Basa. Sabihin mo personal, gugustuhin ko. Ang gusto mo, Lord. Aayawan ko, ang ayaw mo, Lord. Ay, nakikinig si Lord sa ating binabasa, sa ating sinasabi. Lord, patulan mo ang aming mga sasabihin. Anong direction mararanasan mo pag ginusto mo ang gusto ni Lord? Sabihin mo, magiging pabuti ako, paayos, pasaya ako, palapit ang buhay ko sa Diyos. Lord, patulan mo. Sabihin natin, Lord, papatulan mo po. Anong destiny? Pag yan ang naganap, pag si Lord ang sinunod mo, ano? Mararanasan ko, 1, 2, 3, go. Mararanasan ko, Panginoong Diyos, ang sure na eternal blessing. Palakpakan natin si Lord. You are releasing prophetic word in your life. Tinutulungan ko kayo. Napakalinaw po sa akin, 1 decade ang gagamitin ng Lord ay bibig. Kaya mapapansin nyo sa akin, lagi ko kayong pinapasunod. Because we are a prophet of ourselves. You are a prophet of yourself. When you declare, ako ay magiging mabuti kaysa dati, you are prophesying. Andiyan ba tayo? You are prophesying. Kaya pag ako'y nagpasunod sa inyo, praise God, sumusunod kayo. Amen. Sino rito ang sure ang blessing? Dahil ikaw ay masunuring anak ng Diyos. Kaya, pag tayo sumampalataya, ano mangyayari? Nagdesisyon tayong mananalig ng totoo. Ano mangyayari? Tingnan natin. Basa.
Pag nagdesisyon na sumampalataya, anong magiging destination? Sumampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Yan ang magiging direksyon ng buhay mo. Habang ikaw ay patuloy na nananalig, hindi lang ikaw ang maliligtas. Gusto mo ba ikaw lang ang ligtas? Taas ang kamay na gusto mo ikaw lang. May gagawin ka. Gusto mong maligtas ang kapwa mo, ang anak mo, ang asawa mo, ang mahal mo sa buhay, patuloy kang manalig, patuloy kang dumalo. Yun ang paraan para maligtas ang iba. Nandiyan ba tayo? Sa pagdalo mo, ipakita mong iba ka. Hindi yung nagtutungit ka dati, nagtutungit ka pa rin. Sinungaling ka dati, sinungaling pa rin. Bungangera, chismosa, yung pa rin. Sa church lang ang mabait. Hindi dapat ganon. Dapat makikita na ang pagbabago. Umaga pa, nagbibinggo na. Gawin mo namang hapon. Ay, hindi pala. Cut. Uy, cut yan ha. Ibig ko sabihin, kailangan makita sa atin na tayo, we have faith in God, tayo nababago, at mababorn again ang iyong pamilya. Sinong gusto maborn again na lahat sa pamilya? Makita sa iyo ang tunay na pagbabago. Kaya, magkakaroon, sabi, ideklara mo yan, prophetic word uli. Magdesisyon ka ng increasing faith. Ilagay mo ng lahat, kasi ang time natin. Sabi mo, ako'y magkakaroon ng increasing faith. A changed life. Victorious life. Ang destination ko, ako and my family will be saved. Bakit? Magkakaroon ka ng increasing faith. Magkakaroon ka ng changed life, buhay na binago. Victorious life. At maboborn again ang hindi pa born again, na iyong kaibigan, na iyong kamag-anak. Sinong may gusto noon? Palakpakan natin si Lord. Kapopuotan kayo ng lahat. Aray ko. Dahil sa pagsunod nyo sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. You need to decide today a God-focused life. You need to decide today na kailangan nakafocus ka lang kay Lord kahit ikaw ay persecute. Focus ka lang. Sino rito ang gusto may God-focused life? Taas ang kamay, God-focus. Tingnan mo katabi mo, baka hindi nakataas ang kamay, baka tulog. Taas ang kamay. God-focused life. God-focus? Sabihin mo ngayon, I choose to have a God-focused life. Ano ang iyong magiging direction pag focus ka kay Lord? Bilisi, pakita. Faithful to God till the end. Ano magiging destination? Eternal life. Ang paraan para manatili kang tapat, focus ka lang kay Lord. Kung gusto mong ikaw ay nakafocus kay Lord, gusto mong maging tapat hanggang wakas, focus ka lang kay Lord. Yan po ang nayaranasan ng kabayo. Meron po yung mall, anong tawag doon? Yung dito, diretso lang ang kanyang tingin. Ang kabayo, hindi po yung kagaya ng ibang hayop. Kaya nasasakyan siya. Kasi nakafocus lang yan. Hello? Hindi siya nadidistract. Sino rito ang distracted? Wala. Yain ang mawala ng kuryente. Amen. Bakit? Diretso lang ang preaching. Amen. Sino rito nakafocus sa preaching? Sino rito may God-focused life? Palakpakan natin si Lord. Huwag bubuksan ng bintana, ha? Hayaan na nakaintak ang lamig. Sorry po, ha? Ako po ay napapatingin sa mga nag-aayos. God focus, sabihin natin, God focus. Baka ma-distract. Okay lang. It's okay. It's okay. Ay, kaya lang baka ma-distract sila eh.
9 minutes pa. Okay. Ito na, matatapos na kasi tayo. Napakaganda po nito. Matthew 28:19 to 20, dito na po kayo tumingin. Okay po? Kailangan lang po talagang i-prepare. Hindi po kasi agad na i-prepare. Anyway, dito tayo. Matthew 28:19 to 20. Basa po nating lahat. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Gawin silang mga tagasunod ko. Sino po ang inuutusan dito ni Lord? Ako lang? Ikaw lang? Tayo. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sino po ang dapat magpabautismo? Ako lang? Lahat. May water baptism po tayo ngayong na next Friday, Saturday. Utos ni Lord. Maggawing followers ni Lord. Makinig po kayo. Kapag nagawang followers, magiging tunay na disciple at saka pa magiging tunay na leader. Ang leader po ng church are the prophet, apostle, pastors, evangelists, and apostle. Pero bago sila naging ganon, dumaan sila being a saved, follower, marahil naging worker, naging follower, naging disciple, saka pa po naging leader. Aayusin po natin ngayon. Bago ka tawaging leader, kailangan muna ikaw ay tunay na follower, tunay na disciple bago ka maging leader. Kasi ililid mo ang tao ay baka mali ang pagdalhan. Remember yung binasa natin kanina, bulag, nahulog sa hukay. Parehong mali. Kaya ayusin po natin ngayon. Kaya ang utos ni Lord, si Lord po, ang kanyang vision is to conquer the world. Ang ating pong vision is to conquer the 40 barangays. Sino ang magjo-join na ilapit ang mga taong kakilala mo palapit kay Kristo? Kakaunti pa. Sino ang magjo-join? Kung saan ka dinala ng Panginoon, sila'y assignment sa'yo para ilapit mo kay Kristo. Taas ang kamay. Talaga? Kasi susunod ka tayo dito. Ilalapit natin ang mga tao palapit kay Lord. Amen. Sumasangayon ka. Ilan ang kaibigan mo? Kumusta sila? Baka sila'y pa-impyerno. Masaya ka bang ikaw lang aligtas? Hindi ako masaya. Mahalaga sa Lord ang kaluluwa natin. Kaya siya namatay para sa kaluluwa natin. Ang linaw ng utos, puntahan ninyo. Lahat ng lahi. Ibig sabihin sa ibang bansa, kung pupunta sa ibang bansa. Pero dito, dalhin nyo sila rito at aalagaan. Your decision and your response must be to have a genuine, intentional relationship with God. Sino rito na magdedesisyon ka na gagawin mong intentional, genuine na relation mo kay Christ? Tumayo ka ngayon. Yun lang ang magdedesisyon. Na maging totoo ang relasyon mo sa Panginoon. Sinasabi mong magiging totoo, magpaalaga ka. Totoo ba ang magiging decision mo ay totoo? To have genuine love sa iba? Na maging totoo ang pag-ibig mo sa iba? Hello? Nagdidesisyon ka bang intentional ang relasyon mo sa iba? Nagdidesisyon ka bang maging genuine ang love mo at intentional ang relasyon sa iyong kapwa? Sino nagdidesisyon? Hindi lang kayo basta tumayo, ito po yung decision nyo. It is a big, your right decision will lead you to right direction. Nagdidesisyon ka bang magpaalaga? Sabihin mo ngayon, Father, in Jesus' name, nagdidesisyon po ako, magpaalaga, magpaturo, magpatuwid, magpagabay, to become a growing, matured Christian. Magiging true followers of Christ ako, mag-aalaga na rin